Nagastusin nyo. At makakabalik ka pa. Sa school para mag-aral. Talaga bang may paraan? May kaibigan ako na nagbukas ng restaurant sa malapit. Kamakailan ay naghahanap sila ng kusinero. Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Kailangan ding pumasok kapag rest day. Pwede kitang irekomenda na sumubok doon. Pero kung tatanggapin ka o hindi, hindi ako ang magpapasya. Gusto kong subukan. Sasamahan kita bukas. Pero, kailangan mo munang pumunta sa training bukas. Ganyan dapat. Looking. Teacher Kin, may kailangan pa po ba kayo? Sa mga nakalipas na taon, naghirap ka. Pero sa dinami-dami ng taon, na pinagpatuloy mo ito, paanong bigla ka na lang, magsasawa, at mapapagod? Bakit ba ang dami mong tanong? Ano ba kita? Bakit ang dami mong alam? Ako ang matagal mo ng karibal. Karibal mo mukha mo. Sujon, hindi ka dapat sumuko. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Wala kang pakialam. Pumunta ka dito, para hiyain ako. Di ba? Nanalo ka lang ay nagyayabang ka na sa akin. Iniinsulto mo ako. Sige, inaamin ko na magaling ka. Panalo ka na. Tingnan mo, ito ang bahay ko. Tumayo ka. Tingnan mo. Kahit hindi ako mag-sports, maganda pa rin ang magiging buhay ko. Hindi ako katulad mo. Patawad. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Basta, umalis ka na. Hindi ako aalis. Gusto kong sumama ka. Sa akin pabalik sa training. Kung hindi ay hindi ako aalis. Kung ganoon lilinawin ko palalo. Pinapasuko na ako. Ni Teacher Kin sa sprinting. Kahit bumalik ako sa training. Hindi niya ako isasama sa provincial competition. Hindi katulad mo. Wala akong talentong tulad ng sa iyo. Kahit anong practice pa ang gawin ko, hindi na ako mag-improve. Zhang Shan, hindi ako karapat-dapat na maging kalaban mo. Palabasin mo na siya. Sandali lang. Ano na namang kailangan mo? Sabihin mo. Pinapasuko ka ni Teacher Kin sa sprinting. Tama. Sigurado ka ba? Ang sinabi niya ay sumuko ka sa sprinting. Sprinting. Kung hindi ako nagkakamali, ganoon nga. Puntahan nating dalawa. Si Teacher Kin. Bakit ko siya pupuntahan? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang sabi ni Teacher Kin. Sumuko ka sa sprinting. Sa sprinting lang. Hindi ka niya pinapasuko sa sports. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Siguradong hindi. Kahit pa tama ang pagkakaintindi mo. Gabing-gabi na. Hindi na papayag si Teacher Kin. Teacher Kin. May gustong sabihin si Sejun sa inyo. Hindi ba sumuko ka na sa sports? Hindi po. Pero kahit ano paman, hindi kita hahayaang ipagpatuloy ang sprinting. Hindi naman po kailangang sprinting. Basta sports. Kahit ano ayos lang sa akin. Kahit long distance running. Long jump shot put. Kayang-kaya ko po. Kahit anong event pa ang salihan mo. Hindi ka magiging pinakamagaling. Sa event na iyon. Teacher Kin. Kaya po iyon ni Sejun. Bigyan niyo pa po siya ng isang pagkakataon. Hindi pwede. Hindi talaga. Sabi ko sa iyo sa loob-loob niya, ay mababa talaga ang tingin niya sa akin. Tapos na ba akong magsalita? Sujon, totoong hindi ka magiging pinakamagaling sa kahit anong isang event. Pero hindi ibig sabihin noon na pinapasuko na kita sa sports. Sujon,
Gusto kong mag-training ka ng decathlon. Decathlon. Teacher Kin, ang decathlon ay hindi madaling aralin. Si Sujon bukod sa pagtakbo ay wala nang ibang alam na sports. Ngayon ay gusto niyo siyang mag-decathlon. Hindi ba parang imposibleng bagay iyon? Ito na lang ang tanging paraan. Kung gusto mo pang mag-sports, ito lang ang tanging daan na pwede mong tahakin. Aabot pa ba? Kung magde-decathlon siya ngayon, depende ayon. Kung gaano karaming pawis ang handa niyang ibuhos. Handa ako. Basta hayaan niyo lang akong mag-sports. Gagawin ko ang lahat. Wala lang sa akin ang decathlon. Bukas ng umaga, mag-training kayo ni Dabao ng shot put. Salamat, Teacher Kin. Magbigay ka ng presyo. Magkano? Para layuan ang anak ko. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ba? Ito ang pakay mo sa paglapit sa kanya. Ang pangalan ng pamilya Sunangdidu ay nakabandera dito. Sinong hindi magkakagusto? Tito, totoong nagmamahalan kami ni Sumay. Hindi ito dahil sa pera. Hindi dahil sa pera. Kung ganoon ang sinasabi mo, kung ipagkakatiwala ko sa iyo si Mimi, anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa kanya? Ang lahat po ng mayroon ako. Isa ka lang hamak na teacher. Magkano ba ang sahod mo? Mahigit 1,000,000 po. Pero mahaba naman po ang bakasyon. At maganda rin ang mga benepisyo. Ang maliit na teacher ay maliit na teacher pa rin. Makitid ang utak. Ang kakarampot na benepisyo na binibigay ng school nyo ay magkano lang ba ang halaga? Tito, naniniwala po ako na kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan, masaya, ang kaligayahan ang pinakamahalaga. Ang pera ay hindi naman madadala sa langit. Kahit gaano pa karami ay hindi maubos. Sa tingin ko po, sapat na ang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Hindi sapat ang anak ng pamilya Sunangdidu. Ang pagkain at pananamit ay dapat pinakamaganda. Hindi naman ganoon. Tumahimik ka. Hindi ka pa nga nagpapakasal. Kumakampi ka na agad sa iba. Hindi ka sana namin dapat hinayaan noon. Sa gusto mong maging teacher. Eh di sana wala tayong ganitong problema ngayon. Mimi, makinig ka sa papa mo. Huwag kang sumabat. Tito, magsisikap po ako. Mapopromote na po ako sa susunod na taon. Sa panahong iyon ay mas gaganda. Ang benepisyo at sahod ko. Hindi sapat. Mayaman naman ang pamilya ko. Kung talagang kinakailangan, pwede akong humingi ng pera sa pamilya ko. Hindi pa rin sapat. Kinchayan, pinaimbestigahan kita. Ang pinuno ng pamilya Kin ng Haicheng. Sa totoo lang, ay maliit na pamilya lang. Sa liblib na lugar. At dito ay Didu. Kahit sinong maimpluwensyang pamilya dito, ay kayang pabagsakin ang pamilya Kin. Kung ganoon, ano po ang ibig niyong sabihin? Gustong-gusto ka ni Mimi, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Mag-resign ka sa pagiging teacher. Sa kumpanya, bibigyan kita ng angkop na posisyon. Magsisimula ka sa mababa. Ito lang ang tangi mong pagkakataon para mapakasalan si Mimi. Patawad. Tumatangi ako. Gusto kong pakasalan si Mimi. Pero kung ang kapalit ay ang pagbitiw ko sa pagiging guro, ikinalulungkot kong hindi ko magagawa ang utos nyo. Ang mga taong galing sa maliliit na lugar ay sadyang makitid ang utak. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Huwag kang aalis. Huwag kang umalis. Pasya na ang pinili ko. Kung hindi kayo papayag sa kasal na ito, magtatanan kami ni Kintean. Subukan mo. Gagawin ko talaga. Kintean, kaya mo ba? Basta gusto mo. Gagawin ko. Sige, umalis na tayo. Mimi. Kapag lumabas ka sa pintong ito, wala na akong anak na babae. Hay naku. Chairman, masamang balita. Mamaya na yan. Hindi mo ba nakikitang may inaasikaso ako? Chairman, talagang emergency po. Kahit gaano ka-emergency. Mas importante pa ba yan sa kasal ng anak ko?
Mimi, huwag mo nang galitin ang papa mo. Tingnan mo si Xiaojun. Pinilit mag-aral ng sports. Sakit na nga sa ulo. Lalabanan mo pa siya. Matigas lang ang salita ng papa mo. Pero malambot ang puso. Suyuin mo lang siya. Magiging maayos din ang lahat. Kinchen, tutal teacher ka naman. Alam mo ang tama. Paggalang sa magulang ang una. Hindi mo naman siguro hahayaang talikuran ni Mimi ang pamilya niya dahil sa iyo. Tama si Tita Mimi. Baka may paraan pa. Pa, alam kong mali ako. Hindi ko dapat kayo kinausap ng ganoon. Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Takot akong mahirapan kapag kinasal ka na. Alam ko pa. Pero, napakabait sa akin ni Kinchan. Iba talaga kapag dalaga na ang anak. Papumapayag na kayo. Huwag kang magmadali. Kailangan ko pang kilatising mabuti ang pagkatao ng lalaking ito. Sige po, kilatisin niyong mabuti. Makikilala ang tao sa laro. Simula ngayon, pumunta ka sa bahay tuwing gabi. Makipaglaro ka sa akin ng Chinese chess. Sige po, Tito. Maupo ka. Chairman, sabihin mo anong problema. Ano? Paanong nangyari? Paano nangyari ito? Hindi ba naayos na ang lahat? Ang naayos natin ay ang Azure Dragon Society. Pero ngayon sinasabi ng White Tiger Hall na ang lupang ito ay hawak na nila. E di kausapin natin ang White Tiger Hall. Di ba? Hindi ganoon kadali. Ang White Tiger Hall at Azure Dragon Society ay hindi magkasundo. Sinasabi nilang isa lang dapat ang kausapin. Pareho silang nagpadala ng tauhan para magbantay sa construction site. Kalokohan. Nag-aagawan sila sa teritoryo. Pero naaantala ang trabaho natin. Paanong nangyayari? Bumili ako ng lupa noong nakaraan. Balak kong magtayo doon ng resort. Lahat ng grupo ay nakausap ko na. Ngayon nagkaproblema kapag ang proyektong ito ay hindi natapos sa takdang oras. Bago lang ako sa Didu. Hindi ko pa nabibisita ang mga pamilya dito. Hindi ko akalain na ang pinuno ng pamilya Su ang bibisita sa akin. Pasensya na. Ayos lang. Nagbibiro ka lang, Boskin. Ang boses na ito, bakit parang pamilyar? Maliit na regalo. Sana tanggapin niyo, Boskin. Nag-abala pa kayo. Dahil tinanggap mo na ang regalo, madali na nating mapag-usapan ito. Boskin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya ako bumisita ay para humingi ng tulong sa inyo. Alam ko na ang pakay mo. Pero kung ito lang, kulang pa. Boskin, kung may kailangan pa kayo, sabihin nyo lang. Ang anak mong babae. Ano? Gusto kong pakasalan ang anak mo. Bago lang ako sa Didu. Kailangan ko ng maimpluwensyang pamilya dito para makipag-isang dibdib at mapatatag ang aking puwersa. Pareho tayong makikinabang dito. Boskin, ang anak ko ay may kasintahan na. Mukhang nagbibiro kaya at Ginoong Su. Negosyante ka, di ba? Paumanhin, Boskin. Kahit kailangan ko ng tulong mo, hinding-hindi ko ipagpapalit ang kaligayahan ng anak ko para sa negosyo. Aalis na ako. Sandali, tungkol sa hinihiling mo. Siyempre, papayag ako. Bakit? Tinawag niya akong tito. Tito, biro lang po iyon kanina. Huwag kayong magagalit. Kinchen, bakit ka nandito? Binibiro lang po. Kita kanina. Sana po, huwag niyo dibdibin. Ikaw si Boskin. Na pagdating sa Didu, ay pinahirapan.
Ang Azure Dragon Society at White Tiger Hall. Ikaw si Boss Kin. Hindi naman po totoo. Ang mga usap-usapan. Normal lang na. Kompetisyon sa negosyo iyon. Ang akala ko. Ang pamilya Qin ng Haicheng ay maliit na pamilya lang. Hindi ko akalain na naabot na pala ng impluensya niyo ang Didu. Mabilis ang pag-unlad ng pamilya Qin nitong mga nakaraang taon. Kaya ang pagpasok sa Didu ay inaasahan na. Pero hindi ko maintindihan. Ikaw ang namumuno sa ganito kalaking pamilya. Bakit? Naging teacher ka pa. Ang pagiging teacher ay huling habilin ng nanay ko. At ito rin po ang pangarap ko. Alam ba ito ni Mimi? Ayokong madamay siya. Natatakot akong pagbalakan siya ng masama. Isa pa, sa mga usaping pampamilya, bihira akong makialam. Ang kapatid ko ang nag-aasikaso. Ang pangarap ko talaga ay ang magturo. Tama ang ginawa mo. Tungkol sa construction site, pinagbilin ko na ayusin ito. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat. Tingnan mo nga naman. Ako pa, ang hindi nakakilala sa iyo. Tungkol kay Mimi. Ang kasal ay seryosong bagay. Kahit tinulungan mo ako. Tulad ng sinabi ko, kaligayahan ng anak ko. Ang pinakamahalaga. Ganito na lang. Gabi-gabi. Pumunta ka sa bahay. Makipaglaro ka sa akin ng chess. Qin, talo ka na naman. Hindi ko kaya. Ang galing nyo. Mali. Yung tira mo. Hindi dapat ganoon. Paturo naman po tito. Tingnan mo. Bilis ang mahalaga. Unahan sa pag-atake. Magsakripisyo para mauna. Mawalan man ng kabayo. Basta mauna. Paborito mo. Love you. Rook Knight at Cannon. Pagtulungan ang kalaban. Panalo na. Tingnan mo ang matandang ito. Nakalimot na kapag naglalaro. Hindi ba sabi niya? Susubukan niya si Qinchan. Bakit tinuturuan pa niya? Basta masaya si Papa ayos na. Sa bagay. Tama na yan. Kain na tayo. Kain na. Qin, kumain ka muna. Mamaya na tayo mag-usap. Qin, simpleng handaan lang ito. Huwag kang mahihiya. Kain na. Qin, sa chess, kailangan mo pa ng practice. Masyado po kasing magaling si Tito. Nahihirapan po akong sabayan kayo. Alam mo ba, isa akong level 7 chess player. Sumali ako sa kompetisyon noon at nanalo pa. Ganoon po pala. Kaya naman pala, huwag kang malungkot. Bata ka pa naman. Sa chess, marami ka pang pwedeng matutunan. Salamat po tito. Huwag kang ang magyabang. Baka naman pinagbibigyan ka lang ni Qin. Pinagbibigyan ako. Qin, pinagbigyan mo ba ako? Hindi po. Ginawa ko po ang lahat. Hindi ko po talaga. Kayo kaya. Kita nyo na. Kung pinagbigyan ako, malalaman ko agad. Iho, kumain ka pa. Ang payat mo masyado. Paano mo mapapakasalan ang anak ko? Salamat po tito. Tita May, balita ko may magpapakasal sa ate ko. Nasaan siya? Nasa dining room kumakain. Sino ba yan? Batang Ginoo. Ikaw pala. Xiao Jun, anong ginagawa mo? Sino ang may sabing, pwede kang kumain dito? Ikaw na bata ka. Anong ginagawa mo, Xiao Jun? Sinong nagsabing, pwede kang kumain dito? Teacher Qin, bakit po kayo nandito? Narinig kong, tuturuan mo raw ako. Hindi ko po magagawa iyon.
Isa lang po akong pipitsugin. Pipitsugin. Sige, pipitsugin. Isa 0 sets with weights. May reklamo ka? Wala po. Kahit konti po wala. Ang batang ito, karaniwan ang hindi nakikinig sa akin. Pero takot na takot kay Kinten. Tumayo ka na. Kin, kilala mo ba si Xiaojun? Tito, ako po ang class advisor at coach nila. Kaya naman pala, talagang maliit lang ang mundo. Nga po eh. Teacher Kin, tikman niyo po ito. Sobrang sarap nito. Talo ka na naman. Tito, gabi na po. Magpustahan tayo. Tingnan natin kung kaninong estudyante ang may mas mataas na score sa exam. Sige ba? Anong pusta? Kung sino ang matalo. Pagkatapos ng kasal, ay siya ang maghugas ng paa at magluluto araw-araw. Ang provincial competition ay wala nang 1 buwan mula ngayon. Pero ang performance nyo ay hindi pa rin nagbabago. Zhang Shan, gaano ka nakatagal na stock sa 21.5 seconds? 1 buwan na. Nuking, mula noong 3 school league, ay naging kasing bagal na ng pagong ang improvement mo. Dabao Erbao, dahil lang sa 3 school joint exam, lumaki na ang ulo nyo. Akala nyo ba porke nanalo kayo sa maliliit na kalaban, ay wala na kayong katapat? Ganoon ba? Hindi po. Teacher Kin, pagalitan nyo po ako. Huwag kang mag-alala. Ang decathlon ay sadyang napakahirap. Kahit nakulang na sa oras, ang pagkakaroon ng maayos na mindset, ang pinakamahalaga. Dahil sa ang bagal, talaga ng improvement nyo. Simula bukas, sisimulan ko na ang Devil Special Training. Hahabaan din ang oras ng training. Training ng mag-training. Kung sino ang mas maraming pawis na inilabas, siya ang huling tatawa. Ang ganda. Ang galing. Ang lupit. Erbao. 8.06 meters. Si Liu Erbao ng Qianlong High School. Sa kanyang pangatlong talon, 8.06 meters. Nabasag ba ang record? Ang historical record ay 8.05 meters. Nabasag ni Liu Erbao ang record na 10 taong hindi natinag. Mayroon talagang nakabasag ng record na ito. High school student pa lang siya, pero naabot na niya ang standard ng International Master Athlete. Tama, huwag ng pagdudahan. Siya ang future star ng long jump ng bansang ito. Sikat na si Erbao. Pagkatapos ng kompetisyon, siguradong dudumugin siya. Ang galing mo, Erbao. Ikaw na talaga. Congratulations, Erbao. Nabasag mo ang record, alam mo ba? Alam ko. Magaling. Qianlong High School. Salamat po, teacher. Kung hindi niyo ako tinuruan, hindi ko agad matututunan ang hitch kick style. Qianlong High School. Qianlong. Ang galing talaga. Zhang Shan. Handa ka na ba? Aja. Aja. Zhang Shan, hindi mo nakuha ang sapatos mo. Teacher Kin, dadalhin ko sa kanya ang sapatos. Wag na. Hindi na niya kailangan ang sapatos na iyon. Hindi na kailangan. Tingnan niyo, naka-fake shoes ang batang ito. Sobrang peke naman yan. Nakakatawa. Wala man lang pambili ng spike shoes. Anong sinasabi mo?
Teacher Qin, bakit? Hindi niyo pinigilan si Zhang Shan. Napaka-importanting sandali nagpalit siya ng sapatos. Tapos, peke pa ang sapatos. Di ba? Ano naman kung peke? Hindi maitatanggi na ang magandang spike shoes ay malaking tulong sa atleta. Pero paano malalaman kung ano ang pangit na sapatos? Brand, material, presyo. Tama kayo. Pero mali rin kayo. Ang pinakamahalaga sa sapatos ay comfortable at masarap sa pakiramdam. Ang komportable ay hindi lang sa paa, kundi pati sa pakiramdam. Para kay Zhang Shan, ang sapatos na ito, na matagal pinag-ipunan ng nanay niya, para mabili, ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Wala nang iba pang sapatos na mas babagay kay Zhang Shan kaysa dito. Peke man ang brand, totoo naman ang pagmamahal. Tama ang sinabi mo. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang kalahok na si Zheng Feng at Zhang Chai ay magkasunod lang. Talagang mahuhusay sila. Nasa ikatlong pwesto naman ay mula sa Tianlong High School, si Zhang Shan. Pero kumpara sa dalawa sa unahan, ay may kalayuan ang agwat. Hindi pa rin ba kaya? Cute, ni hindi ka makabili ng sapatos. Ang kamote na tinda ng nanay mo ay hindi masarap. Isa ka lang daga sa kanal. Cute, nagsasayang lang ako ng pera sa iyo.